Quarter 3, Aralin 8. Pagbabahagi ng pinal na output. Video o animasyon ng review ng sanaysay. Mga layunin. Nakabubuo ng isang review ng sanaysay sa pamagitan ng tekstong multimodal, gaya ng video o animasyon. Narutukoy ang mga elemento ng video o animasyon na paglalapatan ng review ng sanaysay. Nakapag-asagawa ng pinal na pagdidisenyo, pag-aanyo ng video o animasyon na may review ng sanaysay batay sa elemento nito. Nakatatapos ang pinal na proyekto sa takdang oras. Naibabahagi ang nilikhang tekstong multimodal, review ng sanaysay na nasa video o animasyon sa piniling platform na nais isaalang-alang ang kasanayang komunikatibo at etikal na kasanayan at pananagutan. Nausunod ang mga etikal na kasanayan at pananagutan sa pagbuo ng output. Nakabubuo ng pinal na output na tekstong multimodal batay sa isinulat na borador na review ng sanaysay ayon sa etikal na kasanayan at pananagutan. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Hulaan mo. Alamin kung anong elemento ng video o animasyon ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Anong K ang tawag sa pundasyon ng anumang video o animasyon? Dito nakapaloob ang tauhan, plot at mensahe na nais iparating sa mga manonood. Tama, kuwento. Ikalawa, anong I ang detalyadong paglalarawan ng mga dialogo, eksena at aksyon? Mahalaga ito upang magkaroon ng malinaw na direksyon ang takbo ng kwento. Tama, script. Ikatlo, anong S sa Ingles? Ang tumutukoy sa dibuho o images ng mga pangunahing eksena na nagpapakita kung paano tatakbo ang kwento sa bawat frame. Tama, storyboard. Ikaapat, anong A sa Ingles ang tawag sa proseso ng paggalaw ng mga karakter at mga bagay sa loob ng frame? Tama, animation. Ikalima, anong A ang tumutukoy sa tunog? Kabilang dito ang voiceover, sound effects, at background music. Tama, audio. Have o walay. Isigaw ang have kung totoo ang pangungusap tungkol sa social content guidelines ng DepEd. Kung hindi totoo, walay ang sambitin. Ipaliwanag ang sagot. Hugot pa more. Sagutin ang mga linyang hugot tungkol sa mga platform sa social media. Tandaan, sa pamagitan ng pagbabahagi ng video ng review ng sanaysay sa napiling platform ay napapalaganap ang mensahe sa mas malawak na audience. Ito rin ay nakatutulong sa iba pa na matuto ng bagong kaalaman o kasanayan. Maaari ring makakuha ng feedback dito. Ang mga komento at suwestyon ng audience ay makatutulong upang mas malinang at mapaunlad pa ang kakayahan mo. Elemento ng video at etikal na pananagutan, pinal na video o animasyon, pagbabahagi sa napiling platform. Pili titik. Piliin ang tinutukoy sa pangungusap. Titik lamang ang isulat. Una, ito ay may maliliit na bersyon ng mga larawan at video sa YouTube na maaaring pindutin at papanood. Tama, thumbnail. Ikalawa, ito ay isang digital environment kung saan ang mga tao ay nagbabahagi ng impormasyon, makapag-uusap at makapaghahalubilo online. Tama, C. Online platform. Katlo, kabilang dito ang mga online na platform kagaya ng YouTube, Facebook, TikTok at marami pang iba. Maaaring mag-post ng mensahe, larawan, video at iba pa. Tama, B. Social media. Ikaapat, tumutukoy ito sa kasiningan sa pag-asaayos sa mga kuhang video upang makabuo ng bagong media. Tama, D. Video editing. Ikalima, ito ang tawag sa pagbabahagi ng video sa mga online platform. Tama, ito ay publishing, letter A. Paglinang at pagkapalalim, ikalawang araw. Pagkatambal, itambal ang mga simbolo sa hanay A sa pangalan nito sa hanay B. Ipaliwanag paano sila makatutulong sa pagbuo ng video. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Isunod-sunod mo. Isulat ang mga hakbang sa pagbuo ng video o animasyon ng review ng sanaysay. Mga hakbang sa pagbabahagi ng video. Upang maging maayos sa pagbabahagi ng video o animasyon ay maaaring sundin ang mga sumusunod na hakbang. Una, paghahanda ng video. Kailangan gumamit ng maayos na camera at mikropono sa pagre-record para sa malinaw na video at audio quality.
Pagkatapos ay i-edit ito upang maging angkop at kawili-wili. Maaari ring gumamit ng software tulad ng iMovie, CapCut, Splice, Adobe at iba pa. Gumawa rin ng kaakit-akit na thumbnail na nagpapakita ng pangunahing tema ng review. Ikalawa, pagpili ng platform. Piliin ang platform kung saan nais ibahagi ang video. Ilan sa mga popular na platform ay mga sumusunod: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok at Vimeo. Ikatlo, pag-upload ng video. May mga hakbang sa pag-upload sa iba't ibang platform. Ikaapat, promosyon ng video. Para maraming makapanood, ibahagi ang video link sa ibang social media platform. Mainam ding tumugon sa mga komento at suwestyon ng mga manonood. Paglalapat at pag-uugnay. Ikatlong araw. Rubric sa pagbabahagi ng video ng review ng sanaysay. Video review. Panoorin ang video sa klase bago ang pagmamarka. Isaalang-alang ang bawat pamantayan sa rubric. Maaring mga klase ang magbigay ng marka. Bigay feedback. Pagbibigay ng feedback kung ano ang kalakasan at kahinaan ng video. Upload video. Kung naisapinal na ang video ay bahagi na ito sa napiling platform. Paglalahat. Ikaapat na araw. Exit ticket. Maglista ng 3 narutuhan, 2 kawili-wiling na lamat at isang tanong tungkol sa mga gawain sa linggong ito. Sulat refleksyon. Sumulat ng isang refleksyon tungkol sa iyong narutuhan, naranasan at naramdaman tungkol sa mga gawain sa klase. Pagkataya o pagsusulit. Ikalimang araw. React na. Tukuyin ang mga emojis at reaksyon na nakuha ng video. Pamagat ng video, platform, mga reaksyon at komento, at ang iyong puna. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.